Dito tinatanggal yung abo. Yan. Dito mo naman ina-adjust yung airflow kung gaano kalakas yung apoy yung gusto mo. Na-adjust pati yung ring, depende sa kung gaano kalaki yung lutuan mo. Yan, ganyan. So, from pinakamaliit up to pinakamalaki. Ito, kunin lang to. And then, para sa mga nagtatanong kung pwede daw bang mag-ihaw dito, yes, may kasama pong grill na to, which is very nice. Cast iron din. Gaya nga ng sinabi ko dun sa last video ko, pwede pa ito ipapamana dun sa mga apo mo. And maraming salamat pala sa lahat ng mga nag-share, like, and nag-comments. Dahil sa inyo guys, nag-viral yung video natin both sa TikTok tsaka sa Facebook. And dahil doon na sold out siya. Kaya natuwa naman si seller, kaya binigyan niya tayo ng freebie. So ano na to, griller din siya pero yung sangyupsal na style. Hindi ko pa na-try to. Pero according to the maker, ano na naman daw to, pre-seasoned na siya. So, tingnan natin. The good thing about the maker is may passion din siya about sa grilling and alam na alam niya kung anong dapat ginagawa. Kasi yung mga ibang ganito, hindi naka-pre-season or hindi naka-season. So, pag hindi kasi naka-season, madaling masira. Here we go. According to the maker, best match daw to sa stove na to. So, tingnan natin. Tanggalin lang natin to. Ilagay to. Kasi mas close to eh. Yan, mas sealed siya. Tapos, tanggalin lang tong ring na to. Bali, yan lang yung matitira. Bali, ito lang yung matitira. Tapos, yan, mas okay siya. Napaka-aesthetic, di ba? Classic na classic. Genghis Khan griller daw tong tawag dito. Kasi yung design is inspired by Genghis Khan helmet. So, wala siyang butas kung nakikita nyo guys. Kasi sabi ng maker is, yung mga oil dapat dito lang daw yan sa gilid para kung may ilalagay kang mga veggies, which is ako hindi naman talaga ako mahilig sa mga veggies. I'm not a veggies guy, pero para yung mga oil ng meat dito lang sa gilid and then nakapag-add ng flavor dun sa mga kung anong mga veggies na ilalagay mo dito sa gilid.